Work is smarter, not harder. So, ano nga ba yan? Work is smarter, not harder. nung ating vlog ko, yung about sa assets and liabilities, may nag-comment doon na nagawan ko daw ng video about sa passive income. So, ayon, gagawa natin siya ng explanation. Again, hindi po ako eksperto. Explain ko lang kung ano yung aking naintindihan about sa passive income or active income. Actually, ang hinihingi ni Madam is passive income lang. Pero, dagdagan ko na rin po siya ng active income para maintindihan po natin. No? So, yun po ang sinabi ko kanina na is work smarter, not harder. Yung passive income at leverage. So, yan po ang ating topic ngayon. So, ang mga Pinoy, guys, at sadyang tayo ay masipag sa hanap buhay, yung tinatawag nating active income. So, ano-ano nga ba yung mga active income na kadalasan ngayong trabaho nating mga Pinoy? So, nandun na po yung yung OFW, yung construction worker, yung mga tendero-tendera, ayan, yung mga farmers, office worker, ayan, yan po ang tinatawag na active income. Pero nakadepende rin po kung ikaw ay nagtatrabaho sa ganyan na employee ka lang, hindi ka nagmamayari ng company. So, yan tinatawag na active income. Kasi yung sahod mo nakadepende doon sa oras ng trabaho mo. Kung bale, pinagpalit mo yung oras mo doon sa trabaho mo para ma-convert siya into sahod, into pera. No? So, hindi ikaw nagmamayari ng company na yung pinagtatrabaho. Again, may boss ka dito. Pag pa-active income, may boss ka. So, in short, employee ka. Trabahante ka. So, ganon. Ang active income. Katulad ng tindahan, isa din yung active income kasi wala kang kita ang araw na yan kung ikaw ay sarado. So, yan ay active income. So, ang active income is, ayun nga, yung oras mo, nakadepende doon sa, yung sahod mo, yung income mo, nakadepende doon sa oras na ginugol mo sa trabaho yan. So, kulang ka sa, ang oras doon sa pamilya mo, kulang ka sa oras sa sarili mo. Kasi nga, pag wala kang trabaho, pag hindi ka pumapasok, kung ikaw ay trabahante, nagka-company, so no work, no pay ka dyan, no? So, ang pinapayaman mo lang lalo dyan is yung boss. No? So, ayan po kadalasan kung bakit sabi ng iba na ayun nga malaki naman yung kinikita, pero again after ng pagkatapos ng sahod, balik to ganun ulit ang senaryo natin na mag-aantay ng sahod, antay na 15 days bago dumating yung sahod. Parang ganun lang, nandun pa rin tayo sa rat race na cycle. So, ano-ano nga ba ang hindi maganda sa active income? Siyempre, nandun na din yung nakadepende ka sa boss mo or sa company. Ibig sabihin na kung sasabihin ng boss mo na wala kang pasok, day off ka muna ngayon, so wala kang sahod. Kung ang company nyo ay malugi or magbawas ng trabahante or mag-improve sila, magiging high-tech na yung mga gamit nila doon. So, syempre, magbawas sila ng tao. Possible na isa ka doon sa matatanggal. So, nangyari po yan sa aking last na company na pinasukan. Nagtanggalan kami ng trabahante. Although, hindi na po ako sa natanggal doon. Pero, nag-resign po talaga ako. So, nag-focus po ako sa aking TPC. Ayan po ang TPC sa likod ko. Nakikita po yung tarpaulin na yan. So, ayan. At marami po natatanggal doon dahil nga ang company na yun is nag-improve yung mga equipment nila. So, hindi na nila kailangan ng maraming tao. So, ayun nga,
nakadepende sa boss or sa company ang iyong ikita kung ito ay naka-active income ka lang. Yun ang hindi maganda pag ikaw ay umaasa lang sa active income. So ano pa ba? No work, no pay. Siyempre, pag walang pasok, wala ka ring sahod niyan, di ba? O kapag late ka, siyempre, bawas din yan sa sahod mo. Pag undertime ka, bawas din sa sahod mo. Kahit hindi ka late, kahit hindi ka undertime, kahit bawas pa rin kasi nakikita mo naman dyan sa payslip no, niya may talagang nakakabawas. Hindi na talaga siya buo, no? Kahit anong gawin mo, bawas siya at fixed na din po yung sahod mo doon. Kahit google mo pa yung buong oras mo dyan sa company pinasukan mo, kung ano yun nakalagay dyan, yun lang din ang iyong sasahurin, no? Yun po ang hindi kagandahan. Hindi maganda pag ikaw ay tawag doon, pag ikaw ay nakadepende lang dyan sa or dyan mo lang binubuhos yung oras mo o buhay mo sa iyong active income. So wala ka talagang wala kang ginawang sideway, doon ka lang talaga umaasa, no, sa active income. So paliwanag ko kung ano yung passive income. Paliwanag ko, magbigay ako ng dalawang tao na maintindihan nyo kung yan ang trabaho ng isang tao na yan is passive, ang isa naman ay active income. So, halimbawa si Pedro at si Juan. Si Pedro at si Juan nakabili ng tricycle, no? Silang dalawa parehas nakabili ng tricycle. Si Juan, parehas sila na kumikita ng 500 a day. Si Pedro meron 500 sa isang araw. Si Juan meron din 500 sa isang araw. So, ang ginawa naman ni Juan is siya mismo ang nagpasada doon sa tricycle niya. So, pagod siya. 8 hours niyang kinikita yung 500. So, si Pedro naman is pinapasada niya sa iba. Magbibigay na lang yung yung taong gumagamit ng tricycle niya. Kibali parang pinapaarkilahan niyang ganon. Oo. Pero same pa rin, kumikita pa rin siya ng kung ano yung kinikita ni Juan. So, ang kagandahan dyan, guys, si Pedro, ginamit niya yung utak niya, no? Yung oras na hindi niya nagamit sa pagpasada, ginugol niya doon sa panibago niyang business na nag-create siya ng panibagong business to nag-ano siya ng maliit na talyer sa kanilang bahay. No? So, income pa rin yon. Ngayon, yung talyer na yon, meron siyang mga tauhan sa talyer na yon. Meron siyang mga tauhan. So, hindi din siya ang kumikilos doon. Mga tauhan niya. So, si Pedro, in short way, si Pedro kumikita na tinatawag nating passive income. Na hindi siya ang kumikilos dito, kundi yung tauhan na niya ang kumikilos para kumikita din siya. Pero hindi ibig sabihin na hindi na siya nagtatrabaho pa rin. Lahat ng income, guys, pinagtatrabahoan, ang diferensya lang sa dalawa, active income at saka passive income. Itong active income kasi ikaw mismo ang gumagawa nito. Ang active income naman kasi yung tao na ang gumagawa para kumita ka. So yung talyer ni Pedro is may tauhan. Since hindi siya ang nagtatrabaho doon, gumagawa na naman siya nag-open na naman siya ng panibagong business. So, meron naman siyang karinderya. No? Since si Pedro ay kumikita sa kanyang tricycle, kumikita sa kanyang talyer, so nag-open ulit siya ng panibagong business na karinderya. So, dumagdag na naman siya ng tauhan doon para sa kanyang karinderya. So, si Pedro, ang ginagawa niya, bakasyon na lang siya, guys. Nagbabakasyon na lang siya, pero meron siyang monthly income. Kasi bukod doon, meron pa siyang paupahan. So, yung oras na ginamit niya, yung oras na hindi niya pinagtrabahan, ginamit niya sa pag-open ng panibagong business. So, tayo ulit siya ng paupahan. Yung paupahan na yun, guys, meron siyang monthly 3,000. So, si Pedro, hindi na hindi na siya kumikilos dyan. Nag-aantay na lang siya ng monthly. Dyan pa lang sa paupahan na yan, guys, malaki na ang kinikita ni Pedro dyan.
So, samantalang si Juan, nagdoon lang siya, nag-steady lang siya doon sa kanyang sa kanyang active income na tricycle. So yun po ang yun po ang passive income or leverage. Ginagamit ang skills ng mga tao para kumita. No, yun po ang passive income. Although meron po akong passive income, ayan po sa likod namin, ayan po ang TPC, yan po isa sa aking passive income. Maliban doon sa bahay na paupahan, meron din akong TPC. Yan po ang passive income na tinutukoy naming tipisyan. So, ang mga Pinoy kasi guys, doon nag-focus sa active income. So, sana, pag meron kayong active income, paglaanan nyo din ang paano magkaroon ng passive income. Pagdating ng araw, para pag tayo ay patanda na, ugod-ugod na, so hindi natin kayang magtrabaho guys ng company, so meron tayong pagkukuhanan. So, ang tao na, kung marami kang tauhan dyan, tao na ang magtatrabaho para sa tulad sa akin, load supplier nationwide ako, so work from home ako. Marami akong sinusupplyan na mga tao sa loading station ko, loading business ko, nationwide po yan. Nasa bahay lang ako guys, pero kumikita po yun. Yun po ang isa sa tinatawag na passive income. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka na magtatrabaho. Siyempre magtatrabaho ka pa rin guys, no? Hindi ibig sabihin na magtambay ka na lang. hindi ganon yun. Kasi lahat naman ng income pinagtatrabahoan. So, ayan po ang paliwanag ko about sa ating passive income. Doon po kay Ma'am Lorraine, Ana Lorraine Pimentero. Shout out po sa inyo. Siya po yung nag-request ng ating topic ngayon na passive income. Siya po ang nag-comment doon sa aking vlog sa asset and liabilities. So, sa mga hindi pa po nakapag-follow o subscribe ng aking YouTube channel, subscribe na po kayo guys, at maraming salamat po pala sa nakapag-subscribe na sa mga nanonood. Maraming salamat po, at ulitin ko po, shout out kay Ma'am Ana Lorraine. Sa mga gusto mo pa shout out dyan, comment lang kayo sa ini-vlog ko or pwede din sa video to, mag-comment kayo para ma-shout out ko kayo isa-isa sa next vlog ko po. So, ayun lamang po. Maraming salamat po. By the way, I am Coach Liz, Load Supplier Nationwide. God bless po sa ating lahat.